Ang sumpa ng dugong nananalaytay. Sabi nila, blood is thicker than water. Mas matimbang ang kadugo kaysa kahit sino. May mga hindi nakasulat na batas sa pamilya na alam ng bawat isa. Huwag mong kukunin ang hindi iyo. At higit sa lahat, huwag mong papatulan ang pinagsawaan na ng kapatid mo. Isa itong sagradong code, isang linyang hindi dapat tawirin dahil sa oras na gawin mo yon. Para ka na ring nagdeklara ng gyera sa sarili mong dugo. Pero paano kung ang tubig na tinutukoy nila ay siya palang bubuhay sa tuyot mong puso? Paano kung ang ex ng kapatid mo ay ang taong matagal mo nang pinapangarap sa malayo? Ako si Kael, ang anino ng aking kuya, at ito ang kwento ng aking pagtataksil. Hindi dahil gusto kong manakit, kundi dahil sa unang pagkakataon, gusto kong ako naman ang piliin. Lumaki akong laging pangalawa sa aming dalawa ni Kuya Nathan. Siya ang bida at ako ang supporting character. Siya ang matalino, ang varsity player, ang habulin ng babae at lalaki. Ako yung mabait na kapatid ni Nathan. Sanay na ako doon. Tinanggap ko ng papel ko sa buhay na to, ang tagapalakpak sa tagumpay ng iba. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang ipakilala ni Kuya Nathan si Jiro. Tandang-tanda ko pa nung unang dinala ni Kuya Jiro sa bahay para sa Sunday lunch. Pagpasok pa lang nila sa pinto, parang lumiwanag na ang buong sala. Iba si Jiro. Hindi siya tulad ng ibang naging boyfriend ni Kuya na maingay o pasikat. Tahimik lang si Jiro. May maamong ngiti at mga matang parang nakikita ang kaluluwa mo kapag tumitig siya. Kael, si Jiro, boyfriend ko. Pakilala ni Kuya habang nakaakbay dito ng mahigpit. Hi Kael, bati ni Jiro. Inabot niya ang kamay ko. Ang lambot ng palad niya, pero ang higpit ng hawak. Madalas kang ikwento ni Nathan. Sa sandaling yon, naramdam ko ang isang kislap na hindi ko dapat naramdaman. Inggit? Paghanga? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, sa dinami-rami ng naging karelasyon ni Kuya, si Jiro ang una kong kinalungkutan na hindi sa akin. Naging parte si Jiro ng pamilya namin sa loob ng 2 taon. Nakita ko kung paano niya alagaan si Kuya. Ipinagluluto niya ito, pinagbabalat ng prutas, at iniintindi kahit na madalas ay mainitin ang ulo ni Nathan. Nasa gilid lang ako, nanunood, taga-abot ng tubig, tigalinis ng kalat, tagasalo ng mga kwentong hindi mapakinggan ni Kuya dahil busy siya. Minsan, kapag naghihintay si Jiro kay Kuya sa sala habang naliligo pa ito, nagkakausap kami. Mahilig ka pala mag-drawing, Kael? Tanong niya nang minsan nang makita ang sketchbook ko. Ah, oo. Pampalipas oras lang. Nahihiya akong sagot. Ang galing. Puri niya habang tinititigan ng sketch ko. Sana ganyan din ako ka-creative. Si Nathan kasi puro basketball ang alam eh. Tumawa kami pareho. Sa mga sandaling yon, pakiramdam ko ay nakikita ako ni Jiro. Hindi bilang kapatid ni Nathan, kundi bilang ako. Pero hanggang doon lang yon. Pagbaba ni Kuya mula sa kwarto, babalik na ang atensyon ni Jiro sa kanya at babalik ako sa pagiging anino. Akala ko sila nang magkakatuluyan.
Perfect couple kung ituring ng lahat. Pero walang perpekto. Isang gabi, umuwi si Kuya Nathan na lasing at galit. Nagwawala siya sa sala. Tapos na kami. Ayoko na. Sigaw niya habang binabato ang mga gamit. Nalaman namin ang totoo kinabukasan. Hindi si Jiro ang may kasalanan. Si Kuya. Nagsawa raw siya. Masyado daw clingy at boring si Jiro. Nakahanap si Kuya ng iba. Isang mas bata, mas wild, mas exciting. Galit ako kay Kuya sobra. Paano niya nagawang itapon ng tulad ni Jiro? Ang isang taong ibinigay ang lahat sa kanya. Ilang araw kong hindi nakita si Jiro. Nag-aalala ako. Gusto ko siyang kamustahin. Pero alam kong wala akong karapatan. Ex siya ng kuya ko. Damay ako sa break-up rule. Na dapat putulin na rin ang ugnayan. Pero hindi ko matiis. Isang maulan na gabi, nakita ko siya sa isang coffee shop malapit sa universidad namin. Nakatulala sa bintana at mugto ang mga mata. Ang Jiro na laging nakangiti, ngayon ay parang basag na salamin. Lumapit ako. Bahala na. Jiro, nag-angat siya ng tingin. Gulat ang reaksyon niya. Kyle, pwede makiupo? Tumango siya. Sa gabing yon, ako ang naging sandalan niya. Inilabas niya lahat ng sakit. Ang mga tanong na walang sagot. Ang pakiramdam na kulang pa rin siya kahit binigay niya na ang lahat. Ano bang mali sa akin, Kyle? Tanong niya habang tumutulo ang luha. Bakit ganun ang kapatid mo? Minahal ko naman siya ng totoo. Hinawakan ko ang kamay niya. Wala nang mali siya nun. Puro awa at galit para sa kapatid ko. Walang mali sa'yo, Jiro. Si Kuya ang tanga. Siya ang nawalan, hindi ikaw. Simula noon, naging madalas na ang pagkikita naming dalawa. Secret friends. Hindi alam ni Kuya. Hindi alam ng parents namin. Kapag nagtatanong sila kung saan ako pupunta, sinasabi kong gagawa lang ako ng group project. Pero ang totoo, kasama ko si Jiro. Sa una, puro tungkol kay Nathan ang usapan. Ang move on process niya. Pero habang tumatagal, nababawasan ang pangalan ni Nathan sa mga usapin namin. Napalitan ito ng mga pangarap namin, mga hilig, mga simpleng bagay na nagpapasaya sa amin. Nalaman kong mahilig siya sa indie movies. Nalaman niyang mahilig ako sa classical music. Nalaman kong takot siya sa kulog. Nalaman niyang takot ako sa dilim. Unti-unti nabubuo ang isang mundo na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Isang mundo kung saan hindi ako ang kapatid ni Nathan at hindi siyang ex ni Nathan. Kami lang ni Kyle at si Jiro. Isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi, galing sa sinihan, bigla siyang huminto. Kyle, salamat ha, sabi niya. Para saan? Kasi hindi mo ako iniwan. Kasi iba ka sa kuya mo. Tinitigan niya ako sa mata. Sa ilalim ng streetlight, nakita ko ulit ang kislap na yun. Pero ngayon, mas matapang na. Mas malalim. Jiro, hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Basta naramdaman ko na lang ang labi niya sa labi ko. Mabilis, ninakaw na sandali. Pero parang sumabog ang puso ko. Umatras siya kaagad. Sorry Kyle. Hindi ko dapat ginawa yon. Pero hinawakan ko ang braso niya para pigilan siya sa pag-alis. Huwag ka mag-sorry. Bulong ko. Dahil matagal ko ring
gustong gawin ito. Hinalikan ko siya pabalik at sa pagkakataong yun, hindi na ito tungkol kay Nathan. Tungkol na ito sa amin. Naging kami, pero sa dilim lang. Ang saya sa nararamdaman ko ay laging may kakambal na takot. Sa tuwing magkasama kami, para kaming mga kriminal na nagtatago sa batas. Bawal humawak ng kamay sa public. Bawal mag-post sa social media. Bawal magpahalata. Ang pinakamahirap ay sa bahay. Isang gabi, habang naghahapunan, biglang nabanggit ni Mama si Jiro. Kumusta na kayo si Jiro, no? Tanong ni Mama. Sayang yung batang yun, mabait pa naman. Suminghal si Kuya Nathan habang kumakain. Ma, move on na tayo. Ang tagal na nun. At saka boring nga siya, di ba? Walang thrill kasama. Napakuyom ako ng kamao sa ilalim ng mesa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagtanggol si Jiro. Gusto kong sabihin na, Kuya, ang tanga mo. Ang tinatawag mong boring, siya ang nagpapasaya sa akin ngayon. Ang tinapon mo, siya ang kayamanan ko. Pero nanahimik ako. Kinain ko ang galit ko kasabay ng kanin. Tumingin ako kay Kuya. Masaya siya. Walang alam. Habang ako ay unti-unting kinakain ng konsensya. Taksil ako. Inaahas ko ang ex ng kapatid ko. Kahit sabihing hiwalay na sila. Kahit sabihing si Kuya ang nanloko. Alam kong sa mata ng lipunan at ng pamilya namin, ako ang mali. Ako ang ahas. Okay ka lang, Kyle? Ang tahimik mo. Puna ni Kuya. O wala, masama lang pakiramdam ko. Sagot ko sabay tayo. Mauna na ako sa kwarto. Pagpasok ko sa kwarto, tinext ko kaagad si Jiro. Miss na kita. Sorry kung hindi kita may pagtanggol. Nag-reply siya kaagad. Ayos lang, Kael. Alam ko naman ang sitwasyon. Basta alam nating mahal natin ang isa't isa. Sapat na yon. Pero sapat nga ba? Habang tumatagal, lalong bumibigat. Nagsisimula ng maghinala ang mga kaibigan namin ni Kuya na nakakakita sa amin sa labas. May mga bulong-bulungan na. Pre, parang nakita ko yung kapatid mo kasama si Jiro sa mall kahapon. Rinig kong sabi ng tropa ni Kuya nang dumalaw sila sa bahay. Nasa kusina ako, kumukuha ng tubig nang marinig ko yon. Nanigas ako. Si Kael? Malabo yun. Tawa ni Kuya. Loyal sa akin yun. At saka alam niyang ex ko yun. Hindi yun talo sa pinagsawaan ko na. Pinagsawaan. Parang sinaksak ang dibdib ko. Ganun lang palang tingin niya kay Jiro. Bagay na pinagsawaan. Basura. Doon ko na-realize na hindi ko kayang protektahan si Kuya habang buhay. Hindi ko kayang isakripisyo ang pagmamahal ko para sa ego ng kapatid ko. Nang gabing yun, pinuntahan ko si Jiro sa apartment niya. Umiiyak ako. Jiro, ayoko nang magtago. Sabi ko sa kanya, pagod na akong marinig na tinatrato kang basura ni Kuya. Mahal kita at gusto kong malaman ng mundo yun. Niyakap niya ako ng mahigpit. Kyle, alam mo ang mangyayari. Magagalit ang kuya mo. Baka itakwil ka ng pamilya mo. Wala akong pakialam. Matapang kong sagot. Kahit nanginginig na ang tuhod ko. Mas pipiliin kita nang wala sila. Kaysa manatili sila pero wala ka naman. Hindi naging madali ang pag-amin. Isang linggo, pagkatapos ng misa, hinarap ko sina Mama, Papa at Kuya Nathan.
Dinala ko si Jiro sa bahay. Pagbukas ng pinto, gulat na gulat si kuya. Jiro, anong ginagawa mo dito? Makikipagbalikan ka ba? Ang kapal ng mukha niya. Akala niya umiikot pa rin ang mundo ni Jiro sa kanya. Humawak si Jiro sa kamay ko. Mahigpit. Kitang-kita ng mga mata ni kuya ang pagdadaop ng mga palad namin. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni kuya sa mga kamay namin. Tapos bumalik sa mukha ko. Ang gulat ay napalitan ng pagkalito. Tapos ay naging purong galit. Kael, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni kuya. Kami na kuya. Diretsahan kong sagot. Mahal ko si Jiro. Isang malakas na suntok ang lumanding sa mukha ko. Bumagsak ako sa sahig. Nagsigawan sina mama. Inawat ni papa si kuya na akmang susugot ulit. Walang hiya ka, sigaw ni kuya. Pulang-pula ang mukha. Kapatid kita, ex ko yan. Sa dinami-rami ng tao sa mundo, bakit yung akin pa? Bakit yung tiruhan ko pa? Tumayo ako. Pinunasan ng dugo sa labi ko. Hinanap ko siya. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Hindi ako naging anino. Dahil yung tinatawag mong tira-tira, siya lang yung taong nakakita sa akin bilang ako. Sagot ko ng madiin. Ikaw ang nagtapon sa kanya, kuya. Pinulot ko siya at minahal ko siya ng tama. Wala kang karapatang magalit sa bagay na binitawan mo na. Nanahimik ang buong bahay. Si mama umiiyak. Si papa nakahawak sa ulo. Si kuya nakatitig sa akin na parang hindi niya ako kilala. Lumayas kayo, bulong ni kuya. Lumayas kayo bago ko makalimutang kapatid kita. Umalis kami ni Jiro. Wala kaming dalang gamit, pero hawak namin ang kamay ng isa't isa. Mahirap ang mga sumunod na buwan. Hindi ako kinakausap ni kuya. Si mama tumatawag minsan ng patago, pero ramdam ko ang lungkot sa boses niya. Sira ang pamilya namin at alam kong ako ang dahilan. May mga gabi na nagigising ako. Iniisip kong, tama ba ang desisyon ko? Kung worth it ba ang lahat ng ito? Pero kapag lumilingon ako sa tabi ko at nakikita ko si Jiro na mahimbing na natutulog, napapawi ang mga duda ko. Ex siya ng kapatid ko. Oo, malaking gulo. Malaking kasalanan sa mata ng iba. Pero mahal ko siya. At sa unang pagkakataon, sa buhay ko, hindi ako naging kapatid lang. Ako si Kael, ang lalaking nagmahal, lumaban at nanindigan. Sabi nila, blood is thicker than water. Siguro nga totoo, pero minsan, kailangan mong tumawid sa ilog at iwan ng pampang para makahanap ng sarili mong tahanan. Hawak ko ngayon ang kamay ni Jiro. Hindi na kami nagtatago. At kahit may lamat ang nakaraan, buo ang loob namin sa hinaharap. Mahal kita, Kael. Bulong niya sa akin habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw. Mahal din kita, Jiro. Higit pa sa iniisip nila. Higit pa sa nakaraan nyo. Ito ang kwento namin. Masalimuot, mapanakit, pero totoo. At kung papipiliin ako ulit sa pagitan ng pagiging mabait na kapatid at nagmamahal na Kael, pipiliin ko pa rin to paulit-ulit.